Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. Ba't hindi gumagana ano ko? Ay. Tingnan natin. June 21 to 27, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayin May. Salamat din sa mga nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Salamat po. Kung gusto mo na ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, ilalagay ko sa screen yung Facebook ko ha. Mag-text na lang kayo sa FB Messenger ko. I-check yung maigi ha para hindi kayo may scam, kaya ako ilalagay dyan yung original kasi may nagkagaya sa akin. I-vice versa nyo ha. Hindi yun warning yung ibibigay sa inyo, hindi negative. Warning yon para maiwasan. I-reverse, i-analyze, iwasan para hindi maganap o mangyayari. Okay? Vice versa. Meron kang 4, 11, 30, 35, and 18 Cancer, Virgo, Capricorn, and yun, Virgo and Cancer. Okay. Aquarius, pwedeng connected ka sa kanila o magkakaroon ka ng connection sa kanila. There's a desire na matatapos na. Meron kang desire na makakamit na, ibig sabihin, no, sa iba, sa inyo. Congratulations. Hindi ko alam po ano yun. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa mga struggle happening to your life, or nandun yung point na mararamdaman mo unti-unti yung peace of mind pagdating sa sitwasyon na dinidesire mo. No? Handito yung point na merong matanda no? Kapamilya or isang matanda, maybe, ako nakikita na medyo hindi magiging good terms sa'yo, sa iba sa inyo, or maybe ikaw ito ha, vice versa. Pwede rin na basta either kapamilya sa iba, basta hindi siya good term, pwede may mga conflict, hindi pagkakaintindihan, or pwedeng may mga, basta hindi pagkakaunawaan, mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iba, sa inyo. Kumbaga may mga hardship, o may mga hard work ka na pagdadaanan, o pinagdadaanan pagdating sa mga tao na yon, no, sa iba sa inyo. May mga aso pusa ba kayo, ibon, yun na nakita ko ha. May shifting happen into your life. Yun na nakikita ko. Or sa iba sa inyo is naniniwala ka talaga na matatapos at matatapos ang lahat. Alam mo yun na sa point ngayon. Sa iba ganun ang paniniwala. Sa iba naman is matatapos talaga ito. Higit pa sa hinihili mo magaganap o mangyayari. There's a luck, growth, achievement, abundance, or may mga positivity happen into your life. May pagtulong ako nakikita. Either sobra na talaga yung pagtulong mo or matulungin ka talaga sa iba sa inyo, or maybe you have a charity, or talagang you give your all. You give your all no? O talagang baka sobra ka lang talaga matulungin na sana wag labis, no? Kasi pwede rin kasi iyon na ma-misunderstand ng iba. May mga conflict, abusing situation, o may mga abuso sa'yo, magkakaroon ng mga debate, or may mga pain, o physical activity sa iba ito, sa iba dito, sa mga tao na sa paligid mo, syempre, hindi yung sitwasyon na yun. Ako nakikita sa iyo. Ang nakikita ko rin sa iyo dito is may mga tao naman na very loyal pagdating sa iyo. Hando din naman yung pagiging loyalty mo. Yun nga lang, syempre, hindi nila maintindihan yon, no? And you need to focus na lang talaga. Kasi sa part mo kasi, may mga bagay talaga na kailangan baguhin. Yun na nakita ko dito. Magkakaroon ng mga stability, magkakaroon ng settling down, or may mga pag-uusapan related to a work or profession or stability something, or family connection or family. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iba sa inyo. But still, congrats pa rin sa shifting na mangyayari sa buhay mo. You feel at peace this time sa nakikita ko dito. May retirement Hindi ko alam kung anong retirement na situation na magaganap o mangyayari sa'yo. Pwedeng sa love life, pwedeng retirement na ayoko na muna mag-connect sa kanila, ayoko na muna ng ganito, magre-retire na ako sa trabaho ko, magre-retire na ako sa position ko, magre-retire na ako sa pakikipag-usap sa'yo, diba? O pakikipagtalo sa'yo. Basta there's a retirement situation, ako na nakikita sa iba sa inyo. May support din ako nakikita ha, tulad ng sabi ko kanina, baka may susuporta sa'yo, or
may susuportahan ka sa iba sa inyo. May mga kasiyahan kasiyahan na magaganap o mangyari o magiging masaya ka, papuri, pasasalamat meron. Money also is coming, depende sa money ha, ibig sabihin, hindi yung instant money. Halimbawa, di papadaan ni universe when it comes sa money mo is bibigyan ka niya ng opportunity na makakatulong sa'yo. Diba? O kaya is sasabihin ni universe na hahabaan niya yung iyong oras sa pagtatrabaho, pwedeng nga sa yun. O kaya magiging night shift ka, yung mga ganun. O kaya may ginagawa ka na may gagawin ka pa, darating yung mga ganun sitwasyon. Kaya hindi yung in a middle of nowhere, biglang may bubaksak na pera. Hindi ganun ha. Baka naman sabihin nyo na, ate, wala naman na. Hello, di sana ako, nag-abang na ako, di ba? Ganun lang yun. And then also, basta may iba-iba yung way na ibibigay sa inyo ni universe, no? Pagdating doon sa situation na yun. And then also is, but still, congrats pa rin. Kasi ba dito, love. Ibig sabihin, hando yung loyalty ng tao na yon because of the love. Or ikaw ito sa kanya. Or pwede rin kasi loyalty of friendship sa iba. Kasi there's a friendship situation din ako na nakikita sa iba sa inyo. Basta may loyalty. Okay. Let's begin. Ingat ka sa isang lalaki. Kasi may lalaki ako nakita. Energy ni Aquarius. Uy. Sa bahay lang ba kayo? Iba sa inyo parang hindi ko alam kung rest day ka ba, holiday ka ba, nakabakasyon ka ba, wala ka bang trabaho, sa bahay ka lang ba, o sa bahay yung trabaho mo, pwedeng nakausap po niyo. Energy niya. O mas komportable ka sa bahay. O kung ano man bahay yan. Okay? Energy mo. Ganun. Masaya naman daw yung energy mo. Masaya yung energy na nakukuha ko sa'yo. Siguro lang may mga time lang talaga na iniilusyon mo. Ganyan. May mga time lang talaga na iniisip-isip mo. Ganyan. May mga time lang talaga na nababalik-balikan mo. Pwede na doon sa point na yun. Nandun na yung point na pwede rin kasi na puyat ka ba? Nagpupuyat ka ba? Kulang ka ba sa tulog? Pagising-gising ka ba? Late ka na ba natutulog? O maaga ka nagigising? Bumawi ka na lang by the next day. No? Andito na yung point na energy na nakikita ko sa iyo dito is meron kang tao na iniisip or may tao ka na gusto mo, either gusto mo kausapin, gusto mo makita, gusto mo magkaroon ng connection, o gusto mo connect, o may mga tao ka, o may tao ka na iniisip. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba is merong mga achievement. May mga achievement ka daw na ma-receive dahil sa effort na binigay mo doon. And you will achieve it yun. Malaki man o maliit yan, but still, there's an achievement situation. You will enjoy the fruit of your labor and success. Yung happy, stable, and may mga successful situation ako nakikita sa pagdating sa iyo. Ay, anak, bakit pupuin ka? Ang dami mo na naman kinain, baluga ka. Yun, but still, congratulations, ako nakita dito, no? Huwag ka lang masyadong no? May mga dreams o may pumapasok sa isip mo, no? Baka rin iba sa inyo is may mga pananakit na nagaganap sa inyo. Pwedeng pananakit ng ulo, kasukasuan, buto-buto, kalamnan, muscle, kung ano man yung pananakit, ano, baka nahadun ka sa point na yun. Pero nakikita ko, kinakaya mo naman siya sa nakikita ko dito. Iba, may mga travel ba kayo? Yan, maaari may mga travel, movement, malayo o malapit dyan. May mga gusto kang i-forward, pwedeng nahado sa point na yun, na iniisip ko. Kaso hindi mo alam, dediretso ka ba, kakaliwa, kakanan. Parating kay Aquarius. Mataba ba kayo? Sabi, gano'n natin ha. Masyadong papanglait eh. O, nagiging taba cheng-cheng na ba kayo? Yan natin. Uy. Parating.
Parating po sa kanya, ay may sakit kayo? Ba't ito may sakit ano? Okay lang ba kayo? May sakit or magkakasakit kayo? Mag-ingat ka daw, sabing ganun. Either may sakit ka or magkakasakit ka. Ingat ka na lang ha. Or pwede rin sa mga pamilya mo connected sa'yo. May mga pananakit ng ulo, ng paa. Makakaramdam ka daw ng pagod. Depende sa pagod, ano. Pwede may mga makakausap ka na napapagod ka na sa kanila. Pwede rin na may mga bagay na hindi ka mapapakali, may mga chronic stress, may mga burnout, anxiety, chaos, o kaya stagnation, no, sa iba. Pwede rin kasi dito na medyo pagod yung nararamdaman ng iba. Basta parang feeling ko napapagod yung iba. Parating din sa iyo is merong lalaki na makikipag-usap sa iyo or magbibigay sa iyo ng advice. Ay, actually, hindi lang. Dalawang lalaki. Teka lang ah. Meron ako dalawang babae nakikita. Meron ditong lovers. Hindi ko alam kung mag-lovers ba sila or may kilala ka bang lovers, mag-asawa, mag-shota. Tapos, merong dalawang lalaki at isang bata. Pwedeng yung bata na yung mas bata sa iyo, no? Or maybe same age mo. Pero may mga ganun ako nakita. Hindi ko alam kung ano yung connection mo sa kanila, kasamahan mo pa sila sa trabaho. Kasi, sasabihin ko ha, yung isa, may pagkaano siya, perfectionist or maybe siya yung tao na nagbibigay ng suporta sa'yo or nagbibigay ng advice. Yung isa dito, aayon lang ng aayon. Babae man siya o lalaki ha. Yung isa dito, nagsisame pattern sila ng energy. Ganun din, either pala utos, pala tama, pala advice, o pala bigay ng suporta. Yung isa, um, more on focus siya sa kanyang stability sa buhay. More on focus siya to growth. Yung the lovers, kasi masyado siyang, nagkakaroon siya ng, nagkakasundo silang dalawa eh. Hindi ko alam kung bakit. Yun. Sa iba naman sa inyo, yung bata na sinasabi ko sa iyo, either ito is kaaway mo ha, kasi meron akong enemies na nakikita sa iyo eh ha. Tapos yung bata naman na yun, medyo hindi ko alam in what way, either may plano siya, or yung tao na yon is ikaw, maybe, bata ka man or ano man yung edad mo, nagkakaroon ng mga plano, or yung tao na isa na yon is nagkakaroon siya ng idea or nagkakaroon siya ng mga new exciting plan sa buhay. Yun na nakikita ko ha. Dito. Yun, hindi ko alam kung sino yun, anak mo, kapatid mo, kasama mo sa trabaho, but still, there's an enemy situation ako na nakita sa iyo. Parating din sa iyo, ang sabi rin dito is, meron ka daw ilelet ko? Or gusto mong tumahak ng gusto mong, may bagay kang gustong i-let go eh. I-leaving behind, na doon sa point na yun. Ako nakikita sa iyo. Pero nag-struggle ka dito, naghihintay ka ng tamang panahon, pagkakataon, o oras na sitwasyon. Alam mo, ang nakita ko to, may bibilin ka. As in, may bibilin ka raw, hindi ko alam kung ano, pero andun yung outgoing situation, siguro you're happy, single, and content to sa buhay, ano. Ayan, may mga pagbili, enjoying life, basta may mga ganon. Pwedeng go out ka, ganyan. Either kasama sila, yung mga nabanggit ko, or maybe ikaw lang ito, no, sa iba. May mga going out situation. Parating din sa iyo, stability is coming. Maghintay ka lang. No? Kasi ang nakita ko dito, magkakaroon ng stability, material success, prosperity, wealth. Siguro before ending of year to, sa iba. Or maybe by the 10 weeks. Ano ba yung 10 weeks? Oo, 10 weeks nga. Ano ba yung 10 weeks? 4, 8, mga 2.5 months or 2 to 3, mga ganyan. Yun na nakikita ko dito. Or maybe by, mga ganun. Or 14 weeks maybe.
Yun, ang nakikita ko ha. Pero may taong susuporta daw sa'yo. May taong pag-support eh. Hindi ko alam kung sino ito. Iba dito, kilala mo na to. Either babae o lalaki. Siyempre, wala naman pagpipili ang iba ate. Babae o lalaki lang naman. Yung kahilingan mo matutupad. May kahilingan kang matutupad. There's a reward and success happening to your life. Parang may gusto kang itry, ano? Itry mo, bakit hindi? Itry mo. Lakasan mo lang yung loob mo. Kung gusto mo naman. Nalilito ka ba? Basta clear sa'yo. No? Basta do your passion lang. Tsaka focus to your mission. Ang sabi dito. Kailangan mo lang din kasi manindigan. Kung ano man yun. Ba dito traveling? Baka kailangan nyo muna pahinga muna, no? Sa iba sa inyo. Kung gusto nyo lang naman, pahinga muna kayo. Kasi medyo pagod ata yung iba. Alam mo, may taong kailangan niya ng counseling o suporta. May nakita akong gano'n. Dapat iwasan ni Aquarius. Ingatan niya yung sarili niya, ha? Dapat pong iwasan. Ay! Nagulat din ako. Ano ba yun? Nagulat ako sa sarili ko. Pa yan, ate. Tulog. Tulog sa kanto lang. Tulog sa kanto yung image ko ngayon. Wake up, ate. Okay, dapat mong iwasan. Tawa ako dito. Iwasan mo ma-out of control ka, ma-stagnant ka, magkaroon ng mga delay o pagpapaliban. Iwasan mo panghinaan ka ng loob, iwasan mo matakot sa mga pagbabago magaganap o mangyari sa iyo. Huwag kang magsi-self-doubt sa sarili mo. Iwasan mo mahatakan ng nakaraan o mag-stay put ka sa meron ka sa ngayon. Ang kailangan kasi sa iyo is to prepare action, movement, and planning, no? Andun din yung point na iwasan mo na mas marami ang lumabas na pera than sa pumasok. Iwasan mo rin na syempre magpambola. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong tumulong, no? Pero iwasan mo yung lapis, okay? Matuto ka. Kailangan nyo always have a positive destination, clear path, no? Andito rin yung point na iwasan mo yung mga tao na pwede kang gamitin. Yung mga taong pwede kang linlangin o dayain. Yung mga tao na hindi ka papahalagahan. O syempre, pahalagahan mo rin yung sarili mo. No? Nandito yung situation na yon. You need to start a new beginning into your life. Kasi may pag-asang nakikita ako sa iyo. We have the 10-10, no? Bakit? Kung nasabi kasi dalawa yung 10. Ibig sabihin there's a conclusion na magaganap o mangyayari sa iyo. Siguro kailangan mo lang din ng acceptance or talagang huwag kang manghinayang sa mga magaganap o nangyari in the past kasi hindi yun kailangan. No, kaya nandun din yung staying put. And then also, tandaan mo palagi na time is gold. Don't waste your time. Put your plan or your future into your hand. Kung may mga bagay na kailangan mong lumaya ka. Diba? Okay naman maging mapagbigay at maging mabait sa buhay. No? Kaso, minsan kasi, labis. Minsan hindi mo na napapansin na mabait kasi kayo eh. Ingat ka sa mga scam. Sa paggamit-gamit ng mga card, sa mga click-click na mga messages na hindi mo naman alam at kilala. Diba? Baka ma-scam ka, madaya ka, maloko ka, magpabola ka. Okay? Bola pa more. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius. Kamusta po yung love niya? Aquarius. Ito naman ang lumabas. Okay, ito po ang lumabas. Anak. Kasi tinutukanan niya yung baraha. Kung single ka,
Kung single ka, is merong taong kilala mo na to. Makasarili at sakin to. Pwedeng mapasok ka sa third party relationship or ikaw ay maging third wheel. Ganyan. Pero hindi kayo. Ate, pinigilan agad. Well, nasa inyo naman yan. Pwedeng nakausap mo na, o may kinakausap ka, isa, dalawa, ganyan. Pero ingat ka na lang. Isa sa kanila, pwedeng hindi. Or kung isa lang siya, hindi siya. Diba? Nasa tayo naman yan. Basta wag lang pabigla-bigla. Ha? Alam niyo naman ang love life ngayon. Alam niyo naman ang buhay ngayon. Diyos ko po. Hindi na no. Pero kung willing ka naman na mabola ka naman, na willing ka maging third party or gumawa ka ng third party, sa'yo. Kung kayo sa kahiwala, yes, there's a deep one, there's a battle happen into your life. Napaka very independent kasi ng isa sa inyo. Masyadong malakas o masyadong controlling. Sobrang na-stress, burden, struggle. Naging masakim at makasarili ang isa. May mga time naman na nagkakasundo kayo. May mga time din na nag-aaway talaga kayo. Pero, may mga bagay siya na hiniling o hinihiling na hindi mo naayunan, hindi niya nakita sa'yo, na nakita niya sa iba. Yun ang nakita ko. Pero, isa sa inyo, is nandun pa rin yung point na gusto pa rin ng recovery dito sa connection na ito. Kasi, isa sa inyo is hindi pa rin nakaka-move on or pwedeng nababalik-balikan niya yung connection na ito. Kung kayo naman is may third-party relationship, meron naman ako nakikita sa iba sa inyo. Hindi mo lang siguro siya maiwan kasi may dahilan. Baka naman talaga is magaling talaga siya magsalita. Diba? O kaya naman nabibigyan niya naman talaga yung needs mo. Or pwede naman talaga kasi pinapahalagahan mo talaga. Pero it's your choices pa rin. No? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Kung, well, buhay mo naman yan. Kung wala naman kayong third party, kung nagkaroon ng mga pag-aaway, hindi pagkakasundo, no? Ako nakikita dito, is maaaring magkakaroon kayo ng pagkakasundo. Nito. Yun ang sabi dito. Handun naman din yung pagpapahalaga, handun din naman yung, isa sa inyo mabait talaga. As in, mabait talaga. Ang nakikita ko lang kasi sa inyo, may mga time lang talaga na hindi kayo magkakasundo. Hindi ko alam bakit. Either hindi mo magugustuhan yung sasabihin niya, or siya sa'yo, pwedeng LDR din kayo, o pwede rin naman may mga hihilingin, o may mga hindi pag-ayon na pwede magaganap, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng may hihilingin sa sa'yo, or may ibibigay sa sa'yo, or ikaw ito sa kanya, may hihilingin ka sa kanya, o may ibibigay ka sa kanya. Ate, mahal ba ako niya? Ha? Ay, sabi ko ganun. Mahal ka niya. May feelings naman siya sa'yo eh. May feelings siya sa'yo. Sa nakita ko to, nagkakasundo naman kayo. Diba? Siyempre, hindi naman maaalis sa isang connection na hindi kayo magiging good term minsan. May mga unexpected kasi na pwede maghanap o mangyari sa connection na ito. Disappointment, intense, conflict, maaring mangyari muli yung nakaraan, mga ganong sitwasyon. Basta as long as kaya mong i-recover, gawin mo, di ba? Yun ang sabi dito. As long as mas mahaba talaga yung pasensya mo, magiging okay. Kasi kung magsasabay kayo ng mawawala ng energy or hindi magiging patient or hindi ipaglalaban yung sitwasyon, wala, talo kayong pareho. Magkakaroon kayo ng pag-iwanan talaga. Diba? Be prepare na lang. Diba? Sa mga pwedeng maganap o mangyaring disappointment, intense, hindi pagkakaunawaan, money. Pwede rin kasi iba sa inyo palabili, diba? O ano yung mga binibili, diba? Baka yung mga hindi yung mapag-unawaan. Money ang trabaho to, ha? Okay, pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo, binibigay mo talaga yung effort mo, yung hard work mo, yung commitment mo, sobra. Hindi lang sa trabaho
pati sa mga kasamahan mo sa trabaho, ganun ka, no? Kaya good naman din sa nakikita ko sa'yo dito. Pero, sa mga sa trabaho mo kasi, kailangan mo daw balansehin, no? Ang sitwasyon. Kasi may mga time daw na hindi ka nila maiintindihan. Yun ang nakita ko. Kaya, ingat ka na lang din. Always try to take it balance o maging balanse ka. Sa pera mo, ang sabi dito, kung ano yung tatrabahuhin mo, yun daw ang aanihin mo. Palagi mo naman daw balanse ka naman daw sa lahat ng aspeto ng buhay mo pagdating sa pera mo. Sa ngayon, mas tumatakbo sa iyo ngayon yung intellect than to your emotion. Or, yung iba sa inyo is baka naman kailangan nyo talagang i-let go at unahin yung intellect nyo than sa emotion mo. Diba? Dahil nga sa sobrang ang mabait kayo masyado. Sa iba sa inyo is magkakaroon ng leveling up, magkakaroon ng pagbago, or tataha kayo ng bagong journey sa buhay. May victory and success ako na nakikita na magaganap o mangyayari pagdating sa iyong kaperahan or sa trabaho mo. Kaya congratulations. Yun na nakikita ko sa inyo dito. May mga tao kang makikilala or may mga taong magiging same page kayo or makakasundo. Nandun sa magkakaroon ng malaking pagbabago pagdating sa trabaho mo or sa pera mo. Yun. Pero mag-ingat ka na lang sa mga taong nasa paligid mo at makikilala mo. Kung hanggat maaari, may mga bagay ka na dapat mong iwasan mo. Matuto ka sa nakaraan. Okay? Para hindi rin mangyari yung nangyari in the past. Kung mag-focus ka lang sa sarili mo, pinaka-the best sa lahat. Diba? Wala naman sila magiging ambag sa'yo. Diba, ko may magiging ambag sila, yayaman ka ba sa kanila? Hindi. O diba, ang taray ni ate. Ganun lang yun. Kumbaga, you need to focus to yourself. To more successful. May mga idea ka daw na i-pursue or kung may mga i-pursue ka daw na project, gawin mo daw kasi magiging maganda daw yung kalalabasan. So, iba dito magkakaroon ng pagbabago sa trabaho mo, sa pera mo, ganyan. Maganda yung kalalabasan. Yan. Pwede nga maging stable ka na, di ba? O kaya magka-glow level up ka. O kaya sa pera mo is mas magiging wise ka na ngayon, di ba? Yung mga ganun, mas magko-concentrate ka na. O kaya mas magiging inspired ka na this time, di ba? Magpo-force ka na talaga this time. Mga ganun. May success kasi ako nakikita pagdating sa'yo. Arigato namaste, Galvis.